Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, and for today's vlog, nandito tayo sa Molino, Bacoor, Cavite para sa isang home tour. Ang ating bibisitahing unit ay isang per-close pero i-refurbish o i-renovate na bahay. Nandito tayo ngayon sa Summit Ridge Crest, just beside SM Molino and almost across the Anghari. Pagpasok natin, meron tayong lot space dito sa gilid. Ito ang ating provision for car park. May malaki pa tayong space dito sa likod at merong malaking lot space or easement. Mamaya ipapakita ko. So, pagpasok natin, disclaimer lamang po, this is per close property, kaya not in a good state, pero do not worry po, dahil like new, i-renovate or i-refurbish namin to upon turnover. Mamaya, sa dulo ng video, mag-a-attach ako ng clip ng ating renovated turnover. Mataas ang kanyang ceiling, painted ng white at naka-white na tiles ang ating turnover dito sa ating Ridgecrest house. This is the provision for the living room area. Ayan, maganda oh, malaki yung bintana. And do not worry dahil i-repaint natin ito at i-replace yung mga tiles na missing. Bago pa to tingnan nyo, hindi pa nagamit or nalakaran masyado yung tiles. Maganda yung layout nito compared dun sa iba kasi extended na to. Pina-extend niya na, pinasagad niya na yung kusina. This is the toilet and bath. Do not worry dahil brand new po yung mga toilet fixtures na ikakabit natin dito. This is the service area. Possible ka dito maglagay ng laundry area or ng mini garden. Ayan, ang taas ng kanyang ceiling. And dito kasi originally nakalagay yung lababo pero pinalipat na dito. Ito supposedly vacant lang to pero nagpalagay na siya dito. And wow, ayan yung lupa natin sa likod na pwede nating magamit. Ayan, titingnan natin, sisilipin natin. Dito kasi makikita mo yung nasa kabilang bahay. Ayan o, pinabakuran niya sagad hanggang doon. Tapos meron na siyang mga tanim. So light here kasi perimeter na to, wala nang dadaan dito. Likod na kasi to ng subdivision. So, ayan, pwede mo yan palagyan. So, pwedeng-pwede to parang hardin, 'di ba? Ayan oh. Tapos, pwede kang magpalagay dito ng mga tables and chairs ng garden mo or kung may dogs ka, pwedeng-pwede sila dito. Meron din ditong sink sa likod. Parang dirty kitchen siguro yung gagawin niya dito kasi hindi na natuloy. Ang ganda ng building niya, talagang taas all throughout hanggang third floor yung kanyang ceiling. O yan, i-repeat natin yung ating easement lots sa likod. Pwede mo yan lagyan ng parang kubo-kubo doon, 'di ba? Para pwede ka na dyan mag-chill, relax, and mahangin dito. Dito yung iyong dining area. I apologize lang po. Medyo kulang sa ligo itong ating bahay. Tara, akyat tayo. Upon turnover, itatiles natin tong mga hagdan and lilinisan. Talagang makikita nyo mamaya, i-attach ko na lang yung clip. Nahiya kasi ko dito sa video na to. Baka may mga bashers na naman tayo dyan. So yan, ulit-ulit. Ito yung ating hagdan. And paakyat na tayo dito sa second floor. And this is the second floor. Meron tayo ditong 3 bedrooms. This is the bedroom number 1, the kids bedroom. Malaki siya for a kids bedroom. Mataas din ang kanyang ceiling. Maliwanag maski walang nakabukas na ilaw. At mahangin kasi left and right may bintana tayo. From here, ayan, matatanaw mo yung lot space pa sa gilid, tsaka yung backyard ng kapitbahay na piniplex ko kanina. So, pwedeng-pwede ka magkaroon ng ganyan. Dito sa side pa, lagyan mo na lang. Actually, pwede mo rin yun ipasemento just in case. So, ito yung ating kids bedroom. Bedroom number 1. Maalikabok ko lang at saka maraming mga dahon na pumasok pero maganda maganda pa yung ating bahay na ito. This is the bedroom number 2. Mataas ang kanyang ceiling. Meron din tayo ditong malaking bintana na may lagayan na ng aircon. From here, ayan, tanaw mo na yung iyong lot space doon sa likod and
Let's just open our creative mind na just in case ma-interior nyo na yung bahay, member naman kayo ng homebodies, kaya kayo nang bahala. Pero ito ay team puti. Ang ganda, ang linis niyang tingnan, maaliwalas. Just in case makakuha na nito. This is the master's bedroom. Meron tayo ditong toilet and bath na naka-Jack and Jill para may access siya dito sa master's bedroom. Tapos may access din siya doon sa dalawang bedroom. So, dalawa yung pintuan niya. This is the balcony and from here, kita mo yung neighborhood. Tahimik dito sa Ridgecrest and maganda yung community, malinis. Yung bahay sa tapat to, di ba? Sobrang pinalakihan niya na. And-extend niya na all throughout. Tara, akyat tayo sa third floor and once again, itatiles po natin itong hagdanan na to. And nandito na tayo sa third floor. Wow! This is supposedly attic pero mataas siya eh. Sobrang mataas na attic na pwede rin talaga siyang ito yung kwarto sa third floor. Pwede mo to gawing office or closet or bedroom pa din kasi malaki pa din naman siya. Pero siguro kung ako gagawin ko tong office, tas tanaw ko yung garden doon sa side. In here naman, meron tayong malaking bintana left and right. Kaya siguro kahit hindi nakabukas or hindi tayo mag-aircon, malamig. Ayan. Yung iba kong client, yung sa third floor nila, dito sila nag-master's bedroom, tapos ginawa nilang walk-in closet. Yung iba naman dito nag-entertainment or living room. Meron akong client na naging chapel niya tong third floor. So kayo, whatever your purpose, malaki siya at ang kagandahan niyan, may sarili siyang toilet and bath. So hindi ka bababa madalas kasi meron ka naman ditong access. Maganda nga rin tong master's bedroom kasi sobrang luwag. Attic type pero mataas, ang height niya ay 5'6" pero hindi niya maabot yung ceiling kaya pwedeng-pwede talaga to maging master's bedroom or living room area. Kasi pwedeng-pwede naman makatayo dito sa ating third floor. Very spacious, open layout siya, whatever your purpose, pwedeng-pwede dito. Para ma-appreciate nyo po yung pinakita kong bahay, inattach ko tong clip ng bahay ng isa naming client na for turnover na. So, ganito yung magiging turnover natin sa bahay na yon. For now, meron pa tayong 3 units dito sa Ridgecrest. Package starts at 5.9 to 6.5 million. Depende sa sukat ng lupa. But do not worry, yung mga bahay natin dito ay available through cash or through bank or in-house na hulugan pa ang ating down payment. Itong sa client ko na to, nag-reserve lang siya ng 30,000 tapos hinulugan niya yung 15% na down payment in 15 months and kakatapos niya lang nitong February. Tapos, na 100% approve siya sa bangko kaya wala na siyang additional na equity. Dun sa pricing natin, do not worry kasi kasama na lahat. Kasama na ang renovation, kasama na ang bank transfer, kasama na ang capital gain, kasama na ang mortgage expenses. So, wala ka nang iintindihin pa or ilalabas na malaking pera. Ang kailangan lang ay yung reservation, tapos yung down payment na 15% na hulugan pa for 15 months. Pero doon sa mga nagmamadali at magkaroon naman kayo ng budget, pwede nyong bayaran kaagad yung 15% para ma-turn over kaagad sa inyo yung bahay. At kung gusto nyo namang mababa ang inyong maging monthly amortization, may capacity naman kayong lakihan yung iyong down payment na instead 15%, pwede nyo gawing 20 or 30% para maliit ang maging inyong bank amortization. And do not worry po sa pagpaprocess ng inyong bank application, yung sa mortgage, dahil kami pong bahala dito. Papasa lang po kayo ng requirements and kami na po mag-aasikaso ng filing, ng transfer, ng booking, and all.
Wala na rin tayong extra charges dahil kasama na po ito sa presyo. Gamit na lang po talaga at sarili ninyo ang inyong dadalhin para sa inyong paglipat. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito, I'm Sheila Beronilla, your friendly real estate broker. My blog is all about buying and selling of real property investment and anything in between. Kaya kung gusto mo ng ganitong content, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated. Pa-support na din po by clicking the like and the super thanks button. Baka naman. Best deal tong unit na to ha for its price kasi kung i-compare mo, merong unit na mga nasa 5 million, malayo pa dito. One house lang, tapos 2 bedrooms, 2 toilet and bath lang. This one, 3-story na siya, tapos 4 to 5 bedrooms and 3 toilet and bath. Tapos just across the Anghari lang. Yung mga bahay na nandirito sa area sa brand new is mga nasa 10 million na pataas. And patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga housing development dito sa area. As we all know, the Anghari talaga is the next BGC. And kung interested kayo, please direct messages at FB Messenger Sheila Medina Beronilla or contact us at Smart Viber 0908-893-4078. Ipopost ko po sa comment section ang kanyang presyo at ang kanyang computation. Thank you for watching and keep safe always. Bye!